King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1330. Nakatakas ang pas ang magnanakaw. Sa sandaling pumasok ang grupo ng Ancient God Profound Devil sa Secret Hall, nakikita ni Zhao Feng ang lahat sa kanilang mga mata. Rank 9 Ancient God. Nararamdaman ni Zhao Feng ang tunay na antas ng cultivation ng Ancient God Nether Spring, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang nanginag. Kung siya ay walang ingat na pumipilit sa kanyang pagpasok, siya ay agad na aalagaan. Mukhang hindi ngayon ang oras para mag-strike. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng, at nagpasya siyang panatilihing naka-standby ang grupo ng Ancient God Profound Devil sa ngayon. Ang Ancient God Nether Spring ay isang Eye of Samsara descendant, kaya malamang na mayroon siyang rank 9 Ancient God Samsara Immortal Body sa kanya. Kung kumilo si Zhao Feng nang walang ingat, hindi lang siya mahihirapang iligtas ang maliit na pas ang magnanakaw, ilalantad niya ang kanyang sarili at mawawala ang trump card ng grupo ng Ancient God Profound Devil. Kaya, kinailangan ni Zhao Feng na maghintay sa tamang panahon. Sacred Spirit Heaven Piercing Sword. Wicked Devil Earth Sundering Slash. Mabilis na nakabawi ang mga katawan ng Devil Saint God Duo, at muli silang nagsimulang marahas na salakayin ang Ancient God Luoling. Ang lumalakas na tide ng celestial at demonic energy ay pinilit maging ang malayong Zhao Feng na umatras ng ilang hakbang. Ang buong puwersa ng pinakamataas na rank 8 Ancient God ay tiyak na maaaring maging sanhi ng pag-iyak sa buong mundo sa kawalan ng pag-asa. Void Instant Movement. Ang Ancient God Luoling ay agad na gumamit ng isa pang high-level na space-time movement technique. Ang kanyang katawan ay gumagalaw pabalik-balik sa kalawakan, ang kanyang mga paggalaw ay hindi mahuhulaan. Sa tuwing gumagalaw siya, gagamitin ng Ancient God Little Ling ang Silver Scimitar sa kanyang mga kamay para magpakawala ng space-time attack. Brat, kahit na wala kaming magagawa sa iyo ngayon, ang iyong pag-atake sa space-time ay wala ring epekto sa amin. Tumawa ang Devil Saint God Duo. Ang tanging pag-atake na maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanila ay ang Tribulation Lightning Energy ni Zhao Feng, ngunit ang cultivation level ni Zhao Feng ay masyadong mababa, ang Tribulation Lightning Energy ay masyadong mahina, kaya wala silang pakialam sa kanya. Ganoon ba? Para talagang tanga kayong dalawa. Malamig na tumawa ang Ancient God Luoling habang nagpapakawala siya ng isa pang matalim na sinag ng spatial na liwanag. Manam. Bahagyang kumunot ang kilay ng Devil Saint God Duo. Talagang may napansin silang kakaiba, ngunit hindi nila ito gaanong pinansin. Pagkatapos ng lahat, bilang Samsara Immortal Bodies, matagal na silang tumigil sa pag-aalaga sa mga sensasyon mula sa kanilang mga katawan. Madalas nilang ginagamit ang kanilang mga katawan bilang mga kalasag upang harangan ang mga nakamamatay na pag-atake na naglalayong sa Ancient God Nether Spring. Swoosh! Ang matalim na sinag ng spatial na ilaw na ito ay tumama sa matipunong lalaki, nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang dibdib, ngunit ang sugat na ito ay mabilis na gumaling. Teka! Hindi pa tuluyang gumaling ang kanilang mga katawan. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Zhao Feng. Sa totoo lang, kapag sinalakay ng Ancient God Luoling ang mga Samsara Immortal Bodies na ito, gagamit siya ng spatial energy para dalhin ang isang bahagi ng nasirang katawan sa ibang espasyo. Bagamat parang naka-recover na sila, hindi ito kumpleto. Napagtanto din ng Devil Saint God Duo kung ano ang nangyayari. Sa tuwing inaatake sila ng Ancient God Luoling, mawawala sa kanila ang isang bahagi ng kanilang Samsara Immortal Bodies. Hindi nakakagulat na naramdaman ko na hindi ko maibigay ang buong kapangyarihan ng katawan na ito. Kaya ganyan ang nangyayari. Nagdilim ang ekspresyon ng matipunong lalaki. Bagamat walang pakialam ang Ancient God Nether Spring sa partikular na katawan na ito, kung ang dalawang katawan na ito na nagtutulungan ay matalo sa Ancient God Luoling, ito ay magiging masyadong nakakahiya. Mahusay. Hindi ko akalain na magkakaroon ng pagkakataon ng Ancient God Luoling na talunin ang dalawang Samsara Immortal Bodies na ito. Natuwa si Zhao Feng sa loob. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang Samsara Immortal Bodies na ito ay ang pinakamataas na rank 8 at halos hindi na mapatay. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang Ancient God Luoling ng Spacetime Sacred Land. Siya ang magiging susi sa pagliligtas sa munting pas ang magnanakaw. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-circulate ng spacetime intent.
Buzz. Swish. Biglang kumaway ang kanyang space-time robe, na nagpakawala ng mga layer ng translucent light na bumalot sa Devil Saint God duo. Space-time barrier. Ang space-time barrier ay isang defensive skill ng space-time robe. Ang anumang kalaban o pag-atake na lalapit ay maaapektuhan ng space-time intent, ang kanilang kapangyarihan ay bumababa at ang kanilang bilis ay bumabagal. Ngunit ang space-time barrier ay maaari ding gamitin upang lumunin ang isang tao, ay pakulong sila sa paraang katulad ng space-time seal. Isang magandang galaw. Ang Ancient God Luoling ay agad na nagsimulang magtrabaho kay Zhao Fang, na pinalakas ang kapangyarihan ng kanyang pamamaraan. Kasabay nito, ang kanyang Silver Scimitar ay nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Swoosh! Swish! Ang nakasisilaw na spatial blade ng enerhiya ay pumuno sa kalangitan at pinalibutan ang Devil Saint God duo. Nang mawala ang mga spatial blades na ito, nakita ni Zhao Fang na ang mga katawan ng Devil Saint God duo ay nagkasira-sira na at hindi na sila makarecover. Ito ay dahil ang mga bahagi ng kanilang katawan ay dinala sa ibang lugar ng Ancient God Luoling. Ang isang Eye of Samsara ay kailangang gumamit ng napakalaking lakas upang mabawi ang mga pirasong ito. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang planong gawin ng Ancient God Netherspring. Mabuti. Sinira mo talaga ang dalawa kong Samsara immortal bodies. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Isang dagandong ang nagmula sa mga bibig ng Devil Saint God duo. Ito ay malinaw na mga salita ng Ancient God Netherspring. May pagkakataon kang makatakas kanina, ngunit ngayon, ililibing kita sa lugar na ito. Dumura ang Devil Saint God duo. Sa loob ng lihim na bulwagan, nagsimulang lumingon ang Ancient God Netherspring's Eyes of Samsara. Isang madilim na bilog ng liwanag na tila patungo sa underworld ang nabuo sa hangin. Whoosh! Isang pulang figure na may katawan ng tao at ulo ng dragon ang lumabas. May dalawang pakpak ito sa likod at buntot ng dragon. Rank 9 Samsara Immortal Body. Sa mata ng Ancient God Profound Devil, nakikita ni Zhao Fang ang lahat. Ngunit hindi umatras si Zhao Fang sa tanawing ito. Sa kabaligtaran, siya ay nasa sabik. Swish! Ang rank 9 Samsara Immortal Body ay lumabas sa Secret Hall. Isang pagkakataon. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay agad na nagsimulang tumunog sa eye intent. Sa sandaling ito, ang selyo sa Dreamy Silver Ball sa kanyang God Eye Dimension ay ganap na naalis. Ang origin energy sa Dreamy Silver Ball, na nababalot ng aura ng isang God Eye, ay madaling mapansin ng iba. Kaya, karaniwang pinananatiling selyado ni Zhao Fang ang origin energy na ito. Ang enerhiyang ito. Ang Ancient God Luoling ay natigilan. Ang kanyang Eyes of Spacetime ay matinding kinilig ngayon. Ang enerhiyang ito na nagpang-inag sa kanyang Eyes of Spacetime ay lubos na pamilyar sa kanya. Halos kapareho ito ng enerhiyang naramdaman niya noong nasa harap ng projection ng Spacetime God. Sa sandaling ito, sa lihim na bulwagan. Manam. Biglang naramdaman ng Ancient God Netherspring na parang may Diyos sa itaas na nakatingin sa kanya. Ang enerhiyang ito ay nagpang-inag sa kanyang Eye of Samsara. Ano ang nangyayari? Napalingon ng Ancient God Netherspring sa gulat. Sa itaas na bahagi ng lihim na bulwagan, lumitaw ang isang pilak na mata na may libu-libong iba't ibang kulay. Ang mata ng mapangarapan na pilak ay lubos na napakalaki na parang naging kisame ng bulwagan, at ito ay naglabas ng nangingibabaw at sinaunang aura. Oh my God! Ano yan? Napakakakaiba ng mata na iyon. Ang mga tao sa lupa ay hindi maiwasang manginig sa takot. Lubos silang pamilyar sa mga bloodline ng 8 Great God Eyes, at ito mismo ang dahilan kung bakit sila nagulat nang makita nila ang napakalaking mata ng Dreamy Silver. Sino ta? Nanginginig sa gulat ang isip ng Ancient God Netherspring. Ang mata na ito ng panaginip na pilak ay nagpang-inag sa kanyang mga Eye of Samsara sa likas na takot. Nararamdaman pa niya ang aura ng isang God Eye. Ang Ancient God Netherspring ay naniwala kahit sandali na ang kapangyarihan ng isang God Eye deity ay lumampas sa espasyo para bumaba sa bulwagan na ito. Ngunit ang mata ng Dreamy Silver na ito ay hindi alinman sa 8 Great God Eyes na kilala niya. Swish! Sa sandaling lumitaw ang mata, nagsimula itong mang-alap ng hindi mabilang na maraming kulay na kidlat. Mahinang atake. Break.
Napawi ng Ancient God Nether Spring ang kanyang pagkabigla. Nang uuyam, agad siyang umatake. Bagamat ang mapangarapan na silver na mata na ito ay may kahanga-hangang aura, ang eye intent na ipinalabas nito ay hindi masyadong malakas, at ang kapangyarihan ng eye bloodline technique na ito ay tila pangkaraniwan. Ang dalawang mata ng Ancient God Nether Spring ay nakakuha ng eye intent at nagpakawala ng isang bola ng madilim na enerhiya. O hindi. Biglang napangiwi ang Ancient God Nether Spring. Sa wakas ay natanto niya na ang mata ng panaginip na pilak ay hindi nakatutok sa kanya, ngunit ang kristal na kahon na puno ng ginto at pilak na likido sa likod niya. Meow. Binuksan ng maliit na pas ang magnanakaw ang malalalim nitong itim na mga mata at nagsiwalat ng isang nakakalokong ngiti. Isang vortex ng eye intent ang lumitaw sa ibabaw ng kristal na kahon. Swoosh. Ilang sandali pa, isang talom ng kidlat ang bumaril. Ang Tribulation Lightning Energy na hinaluan ng Origin Energy ng God's Spiritual Eye ay madaling pumutol ng butas sa crystal box. Matapos ilabas ang pag-ataking ito, nawala ang mata ng panaginip na pilak. Swish. Sa isang iglap, nawala ang munting pas ang magnanakaw sa kristal na kahon. Ang malambot at balingkinitang katawan ng maliit na pas ang magnanakaw ay nagsimulang tumalon sa loob ng bulwagan. Ang Heaven's Legacy Cat. Natigilan ang Ancient God Nether Spring. Ang usapin ng Heaven's Legacy Cat ay naiulat na sa kanyang mga nakatataas. Kung hahayaan niya ang Heaven's Legacy Cat na makatakas ngayon, siya ay tatanggap ng malaking sisi. Elder Nether Spring, ang bloodline factor sa Heaven's Legacy Cat na ito ay na-activate na. Sabi agad ng isang operator. Kahit na, hindi pa rin ito makakatakas. Nagulat ang Ancient God Nether Spring, at pagkatapos ay malamig siyang ngumuso. Ang Eye of Samsara ay medyo kulang sa bilis at husay sa pakikipaglaban, at dahil sa mga maalamat na kakayahan ng Heaven's Legacy Cat, naramdaman ng Ancient God Nether Spring na mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi at ipinatawag ang kanyang automaton. Swish. Isang napakaitim na automat na may hawak na dalawang gintong espada ay agad na lumitaw. Ang automat ng Ancient God Nether Spring ay mayroon ding lakas ng isang rank 9 Ancient God. Sa kanyang sarili at sa automat na nagtutulungan, kahit na ang tuso at matalinong Heaven's Legacy Cat ay hindi makakatakas. Sa sandaling ito, ang Ancient God Nether Spring ay biglang nakaramdam ng isang kahanga-hangang lakas pati na rin ang aura ng isang God Eye. Agad siyang napalingon sa gulat. Nakita niya na ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay na-activate na ang God Eye Fusion Art. Magaling kayong 5. Tulungan akong makuha ang Heaven's Legacy Cat. Agad na sumigaw ang Ancient God Nether Spring. Ang mata ng Dreamy Silver ay biglang lumitaw at naging dahilan upang makatakas ang Heaven's Legacy Cat. Naging sanhi ito ng Ancient God Nether Spring na pansamantalang kalimutan ang tungkol sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Natuwa siya ngayon nang makitang na-activate na nila ang God Eye Fusion Art. Ang kapangyarihan ng lihim na sining na ito ay perpekto para sa pagpigil sa maliit na pas ang magnanakaw. Oo, agad na sumagot ang grupo ng 5 ng Ancient God Profound Devil. Ang malabo na bola ng enerhiya sa kanilang mga ulo ay nagbunga ng 2 napakalaking kadena. Ang mga kadena na ito ay higit sa 10 beses na mas makapal kaysa sa mga kadena na ginamit nila noong mga guho ng Heaven's Legacy Race. Sa sandaling lumitaw ang 2 kadena na ito, bumaril sila patungo sa Ancient God Nether Spring. Ano? Ikaw? Hindi akalain ng Ancient God Nether Spring na bigla siyang aatakehin ng mga miyembro ng kanyang Heavenly Demon Hall. Kahit na siya ay isang rank 9 Ancient God, siya ay nahuli ng 2 kadena. Ang mga lugar kung saan dumampi ang mga kadena sa kanyang katawan ay nagpakita ng mga bitek at tila masisira. Ano ang nangyayari? Sila ay namutla lahat ang mga operator sa hall. Hulihin ang Heaven's Legacy Cat. Ang Ancient God Nether Spring ay umungal. Kahit na siya ay pansamantalang pinipigilan ng God Eye Fusion Art, maaari pa rin niyang utusan ang kanyang automat. Whoosh! Hinawakan ng rank 9 automat ang 2 gintong espada nito at binaril patungo sa maliit na pas ang magnanakaw bilang isang itim na guhit. King of Gods, Kabanata 1331. Nagbalik ang munting pas ang magnanakaw. Ang rank 9 automaton ay nag-transform sa isang itim na guhit ng liwanag habang ito ay bumaril patungo sa maliit na pas ang magnanakaw.
Ang automaton na ito ay may sariling kaluluwa, ngunit ito ay isang alipin ng controller, katulad ng relasyon sa pagitan ni Zhao Feng at Ancient God Profound Devil. Hanggat nagbigay ng utos ang Ancient God Nether Spring, kailangan itong isagawa ng automat. Swish! Ang automat ay sumabog sa presyon ng isang rank 9 Ancient God at dumagundong patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Meow! Walang takot, ang munting pasang magnanakaw ay nagpahaba ng kuko. Ang mga silver rune sa claw ay agad na nagpakawala ng enerhiya ng isang sinaunang bloodline. Ang pinakamataas na sinaunang bloodline na ito ay ginawa ang dugo ng lahat na halos mag-freeze, ang kanilang mga katawan ay likas na nanginginig sa takot. Maging ang Ancient God Nether Spring ay nagulat. Boom! Ang pressure na inilalabas ng automat ay agad na napawi. Kasabay nito, ang munting pasang magnanakaw ay nagpakawala ng kakaibang puting halo mula sa mga kuko nito na bumalot sa automat. Ito ay isang paraan ng pagbubuklod ng God-Silang race. Sigaw ng isang operator sa alarma. Ang automaton ay tumakbo palapit sa puting saplot ng liwanag, at habang ginagawa nito, ang aura nito ay nagsimulang kumupas habang ang bilis nito ay nagsimulang bumagal. Ang automat na ito ay isa pa ring rank 9. Agad itong sumabog ng nakasisilaw na divine power na nagpakalat sa kapangyarihan ng pagtatak. Ngunit sa sandaling ito, ang munting pasang magnanakaw ay bumuka ang bibig at nagsimulang huminga. Isang half-transparent na black hole ang lumitaw sa itaas ng automat, na naglalabas ng nakakatakot na lakas ng pagsipsip. Boom! Ang isang bahagi ng lumalakas na divine power na pinakawalan ng automat ay agad na sinipsip sa black hole. Isang kasanayan ng Heaven Devouring Race. Ang Ancient God Nether Spring, na nasa kalagitnaan pa rin ng pagsisikap na makatakas sa kanyang mga gapos, ay natigilan sa tanawing ito. Kung hindi niya ito nakikita ng sarili niyang mga mata, hindi siya kailanman mangangahas na maniwala na totoo ang lahat ng ito. Meow! Itinikom ng munting pas ang magnanakaw ang bibig at dumighay. Ang itim na butas sa itaas ng automat kaya naglaho. Patayin. Sa ilalim ng utos ng Ancient God Nether Spring, nagsimulang salakayin ng automaton ang maliit na pas ang magnanakaw ng mas mabangis. Napakalakas ng Heaven's Legacy Cat na ito. Imposibleng makuha ito nang hindi nasaktan. Swoosh! Ilang gininto ang sinag ng napaka-condensed na liwanag ng espada ang bumaril na parang kidlat patungo sa maliit na pas ang magnanakaw. Ngunit sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging isang itim na kislap ng enerhiya, na kumalat sa hindi mabilang na madilim na mga butil na nakakalat sa bawat direksyon. Boom! Bang! Crash! Hindi nakuha ang sword technique ng automat, na dumurog sa protective barrier ng makina na kinatatayuan ng maliit na pas ang magnanakaw ilang sandali lang ang nakalipas. Ang pag-atake nito ay hindi nakuha. Nagsimulang i-scan ng automaton ang mga itim na tipak ng enerhiya sa paligid nito, ngunit hindi nito matukoy kung alin ang aktwal na maliit na pas ang magnanakaw. At anong klaseng kasanayan yan? Ang Ancient God Profound Devil ay napatingin sa lahat ng ito sa gulat. Sa pamamagitan ng kanyang mata, nakikita rin ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari. Gago! Kayong 5, sa pangahas na salakayin ako, gagawin kong samsara immortal bodies kayong lahat para pagsilbihan ako ng walang hanggan sa walang katapusang pagdurusa. Galit na umungal ang Ancient God Nether Spring sa 5 grupo ng Ancient God Profound Devil. Ang kapangyarihan ay halos maubos. Mahinang sabi ni Ancient God Black Extreme. Hindi pa nagtagal, sa labanan sa loob ng mga guho ng Heaven's Legacy Race, masyado silang nagamit ng kanilang God Eye Origin Energy, at hanggang ngayon, hindi pa rin sila ganap na nakaka-recover. Higit pa riyan, ang ibinubuklod nila sa pagkakataong ito ay ang Ancient God Nether Spring. Ang dalawang napakalaking kadena ay kumonsumo ng napakaraming enerhiya at hindi na magtatagal. Doon. Ang Ancient God Nether Spring ay biglang tumitig sa gulat sa isang itim na tipak ng enerhiya malapit sa pasukan sa lihim na bulwagan. Hindi maganda. Ang Heaven's Legacy Cat ay malapit nang makatakas. Saluhin mo. Nagsimulang maghiyawan ang mga operator sa Secret Hall. Nakakonsumo sila ng maraming mapagkukunan at napakaraming enerhiya upang payagan ang Heaven's Legacy Cat na ito na mag-evolve. Ngayong nagtagumpay sila, paano nila papayagan ang Heaven's Legacy Cat na makatakas? Whoosh! Ang automat ay mabilis na lumipad patungo sa pasukan.
Mio. Ang itim na tipak ng enerhiya na iyon ay agad na nagbago sa maliit na pasang magnanakaw. Lumipad ang maliit na pasang magnanakaw sa mga pintuan at iniunat ang mga kuko sa harap. Whoosh! Biglang bumukas ang mga gate. Bago umalis, bahagyang yumuko ang maliit na pasang magnanakaw sa Ancient God Nether Spring at sa mga miyembro ng Heavenly Demon Hall, na parabang nagpapasalamat ito sa kanila. Ang automat ay mas mabagal kaysa sa maliit na pasang magnanakaw. Sa oras na dumating ito, ang pusa ay nawala ng walang bakas. Kalokohan. Ang Heaven's Legacy Cat na iyon ay talagang nakapagbukas ng mechanical gate. Hindi lang nito ginaisang ang mga kakayahan at bloodline nito, kundi pati na rin ang mga alaala nito. Tagumpay. Si Zhao Feng ay may kagalakan sa kanyang mukha. May kakampi ba sa iyo ang nagligtas sa Heaven's Legacy Cat? Ang Devil Saint God Duo ay tumitig kay Ancient God Luoling at Zhao Feng at galit na sumisigaw. Ito ay natural na hinala ng Ancient God Nether Spring. Anong ibig nilang sabihin? Ang Ancient God Luoling ay tila nalilito. Ano ang Heaven's Legacy Cat? Tara na. Darating na ang rank 9 Samsara Immortal Body ng kalaban. Agad na nag-message si Zhao Feng sa Ancient God Luoling. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang tumakas si Zhao Feng. Hindi pinansin ng Devil Saint God Duo si Zhao Feng. Ang Ancient God Luoling ang kanilang tunay na kalaban. Ang Ancient God Luoling ay natigilan. Hindi siya kaagad umatras, at may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumakas ka muna. Hindi ka maabutin ng Samsara Immortal Bodies. Magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang iligtas ang iyong nakababatang kapatid. Nakita ni Zhao Feng na ang Ancient God Luoling ay nakatayo at nagsimulang hikayatin siya. Pagkatapos ng lahat, utang niya ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa pagligtas sa munting pasang magnanakaw sa Ancient God Luoling. Dagdag pa rito, ang pag-aalinlangan ng Ancient God Luoling ay nagsabi kay Zhao Feng na posibleng may kakayahan siyang makipaglaban sa isang rank 9 Ancient God. Kung hindi, makakatakas siya kaagad kapag narinig niya na may paparating na rank 9 Samsara Immortal Body. Whoosh! Si Zhao Feng ay hindi kayang mag-alala ng ganoon. Itinago ang sarili sa kalawakan, tumakas siya. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nakaranas ng isang malaking ebolusyon sa lugar na ito, at ang lakas nito ay gumawa ng isang malaking pagtalon. Sa sandaling ito ay nakatakas, ang dalawa sa kanila ay naging may kakayahang madama kung nasaan ang isa't isa. Bilang karagdagan, ngayong nakatakas na ang maliit na pasang magnanakaw, nagawa ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang pagtuon sa pagkontrol sa grupo ng Ancient God Profound Devil upang pigilan ang Ancient God Nether Spring. Sila ang nakahuli sa munting pasang magnanakaw, at ngayon, ginagamit sila ni Zhao Feng para iligtas ang munting pasang magnanakaw. Sa perimeter ng Arctic Abyss, ang mga pagsabog ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Boom! Ang mundo ay madilim, yelo at mga bato na lumilipad. 4 na Spacetime Sacred Land Experts ang nasa matinding pakikipaglaban sa ilan sa mga upper echelon na miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang mga miyembro ng pangkat na ito ay pawang mga inapo ng God Eye. At maaari silang gumamit ng eye bloodlines gaya rin natin. Pero parang hindi sila perpektong pinagsama sa kanilang mga mata. Nagsimulang tasahin ng mga eksperto sa Spacetime Sacred Land ang kanilang mga kalaban. Kahit na hindi sila masyadong pinagsama sa kanilang mga mata, ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay napakahusay sa paggamit ng kanilang mga eye bloodlines. Alam nila ang lahat ng uri ng kakaibang mga diskarte sa eye bloodline at nagtataglay ng maraming kakaibang divine artifact at tool. Para sa kadahilanang ito, ang mga tao ng Spacetime Sacred Land ay walang ganoong kalamangan. Boom! Bang! Crash! Sa itaas ng mga ito, ang mapanirang mga alon ng enerhiya ay yumanig sa kalangitan. Nakakatakot. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God sa gitna ng labanan ay hindi maiwasang manginig at tumangala. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay natatakpan ng galit na mga bagyo ng iba't ibang uri ng enerhiya. Tulad ng inaasahan sa Ancient God Scarlet Firmament ng Spacetime Sacred Land. Bagamat naging half-step Godlord ka pa lang, mas malakas ka pa talaga kaysa sa matandang ito. Tawa ng tawa ang grayscaled na matanda. Sa harap ng matanda ay isang malabong figure na may malabo at malabong mukha. Napakatapang mo talaga.
Ang lakas ng loob mong hampasin ang mga pangunahing miyembro ng Spacetime Sacred Land. Umalangaw-ngaw ang hindi nasisiyahang boses ng isang medyo may edad na. Napagtanto lang din namin na sila ay mga miyembro ng Spacetime Sacred Land pagkatapos ng katotohanan. Ang matandang ito ay humihingi ng tawad sa iyo at handang magbayad ng kabayaran. Ang grayscaled na matanda ay nagpahayag ng pagnanais na makipagkompromiso. Kung kaya niyang magbayad ng halaga para pagtakpan ang bagay na ito, natural na kukunin niya ito. Bukod sa kompensasyon, dapat kang humingi ng paumanhin sa publiko sa Spacetime Sacred Land, kung hindi, hindi matatapos ang bagay na ito. Ungol ng Ancient God Scarlet Firmament. Noong una, binalak nilang iligtas muna ang kanilang 2 disipulo at pagkatapos ay humingi ng kabayaran. Ngunit nang matagpuan ang lugar na ito, natuklasan nila na ang pangkat na ito ay may napakalalim na reserba at dinadagsa ng mga eksperto, at marami sa kanila ay mga inapo ng God Eye. Walang alinlangan na may kakaiba sa paksayon na ito. Kaya, nadama nila ang isang malaking pagnanais na malaman ang layunin kung saan umiral ang paksayon na ito. Ang tanging hangad niya sa puntong ito ay pigilan ang Grayscaled Elder at ang iba pa, tiwala na may mahahanap ang Ancient God Luoling. Ang iyong Spacetime Sacred Land ay masyadong nambubuli sa mga tao. Huwag mong sisihin ang matandang ito. Ang ekspresyon ng Grayscaled na Elder ay biglang naging malamig at masama. Ang pampublikong paghingi ng tawad sa Spacetime Sacred Land ay mahalagang ilantad ang kanilang buong operasyon. Nagsimulang umagos ang mga itim na ambon sa mga mata ng matanda, at nagsimulang tumibok ang isang nanginginig sa langit na enerhiya ng Death Eye. Ngunit biglang, pinigilan ng Grayscaled na Elder ang kanyang eye bloodline technique. Nagpadala ka talaga ng nanghihimasok. Nagalit agad ang matanda. Ang Spacetime Sacred Land ay nagkaroon ng lihim na gumawa ng kalituhan, na pinalaya ang Heaven's Legacy Cat. Ito ang Heaven's Legacy Cat na maingat nilang inihanda, at ngayon ay nakatakas na ito. Ito ay isang walang uliran na pagkawala para sa Heavenly Demon Hall. Ang mahalaga, naiulat na nila ang bagay na ito sa kanilang mga superior. Hindi maganda. Natuklasan ba ang Ancient God Luoling? Ang ekspresyon ng Ancient God Scarlet Firmament ay kumikislap. Mula sa ekspresyon sa mukha ng matanda na may kulay abo na laki, ang Ancient God Luoling ay tila buhay pa. Ano man ang mangyari, kailangan niyang pigilin ang matanda, kung hindi ay nasa mas malaking panganib ang Ancient God Luoling. Agad na ibinaling ng Grayscaled Elder ang mga mata sa ilang kalapit na miyembro ng Heavenly Demon Hall. Nagmensahe siya. Mabilis na bumalik sa Heavenly Demon Hall at alisin ang infiltrator mula sa Spacetime Sacred Land. Bilang karagdagan, hulihin ang Heaven's Legacy Cat. Ang pinakamahalagang prioridad para sa Heavenly Demon Hall ay ang pagiging lihim. Kaya, nang umatake ang Spacetime Sacred Land, pinakilos ng Heavenly Demon Hall ang marami sa mga miyembro nito upang mag-set up ng mga defensive array sa paligid ng perimeter nito. Ngayon, nang matanggap ang mensahe ng Elder, ilang mabigat na Ancient God ay agad na umalis. Sa loob ng Heavenly Demon Hall, si Zhao Fang, na nakasuot ng Spacetime robe, ay nagtatago. Pinahintulutan siya ng God's spiritual eye na mapansin kapag may papalapit sa kanyang kinalalagyan. Whoosh! Isang pilak na guhit ng liwanag ang biglang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Pagkatapos, isang kulay pilak na kulay abo na pusa na natatakpan ng mga misteryosong ron ang lumitaw sa kanyang harapan. Munting pas ang magnanakaw. Si Zhao Fang ay may kagalakan sa kanyang mukha. Meow! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Fang at nagsimulang magkumpas sa kanya. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Tara na. Nagawa ni Zhao Fang ang kanyang layunin, kaya ngayon kailangan niyang pag-isipan kung paano siya aalis dito. Meow! Ang munting pas ang magnanakaw ay agad na humiga, tumalon sa harap ni Zhao Fang bago muling nagsimulang magkumpas. Gusto mo dalhin kita sa magandang lugar? Si Zhao Fang ay may pagdududa sa kanyang mukha. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring magsagawa ng mga panghuhula. Maaari nitong gabayan si Zhao Fang, ngunit kadalasan ay dinadala siya nito sa lubhang mapanganib na mga lugar. King of Gods, Kabanata 1332. Treasury. Sa Gravity Training Room,
Isang malamig at madilim na babae na nakasuot ng itim na balabal ang lumutang sa hangin, ang kanyang madilim na mga mata ay dahan-dahang lumingon. Isang madilim na dilaw na fog, tulad ng fog ng underworld, ang dumaan sa silid, na nilamon ang nabasag at nawasak na gravity training room. Ang lugar na ito ay tila naging isang haunted land na nagtanim ng pangamba sa sinumang nasa loob nito. Biglang lumitaw ang isang itim na bagay sa dilaw na fog, tulad ng isang nawawala at gumagala na kaluluwa. Whoosh! Ang maitim na pilak na kaluluwang ito ay agad na lumapit sa babaeng nakaitim na damit. Maraming salamat. Sinabi ng Ancient God Ozurigate na may labis na pasasalamat. Nakilala niya ang babaeng ito na mayroong rank 8 cultivation. Marahil ay nagbayad siya ng malaking halaga para buhayin siya. Whoosh! Napatigil ang pag-ikot ng mga mata ng babaeng nakasuot ng itim, at medyo namutla ang kanyang kutis. Ikaw, Ancient God Ozurigate, paano ka namatay? Gulat na tanong ng madilim na babae. Ito ay ang Ancient God Ozurigate. Ano lang nangyari dito? Natigilan din ang ibang kalapit na miyembro. Nadala ako sa bitag ng isang brat na nakalusot sa lugar na ito. Ang brat na iyon ay may space-time robe at kinokontrol din ang Ancient God Profound Devil at ilan sa kanyang mga kasama. Nagtulungan silang lahat para patayin ako. Ang kaluluwa ng Ancient God Ozurigate ay nagdikit ng ngipin at sinabing. Bagamat siya ay napapaligiran at pinatay, lahat ng nakapaligid sa kanya ay may mas mababang antas ng paglilinang. Isa itong malaking kahihiyan sa Ancient God Ozurigate. Tama iyan. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang hitsura ng brat na iyon. Magmadali at ipaalam sa mga miyembro ng upper echelon ng Heavenly Demon Hall. Agad na sinabi ng Ancient God Ozurigate. Hindi na kailangan iyan. Ang taong may space-time robe na sinasabi mo ay kilala na ng mga miyembro ng upper echelon. Bahagyang umiling ang madilim na babae. Patay na ba siya? Nagulat, nagtanong pa ang Ancient God Ozurigate. Hindi. Hindi lang iyon, may kasama siya at nagawa pa niyang ilabas ang Heaven's Legacy Cat. Ang mukha ng madilim na babae ay naging matalim at may bisyo. Ano? Hindi patay ang batang iyon. Papatayin ko siya. Galit na umuungal ang Ancient God Ozurigate. Ang pagkapuot ng Ancient God Ozurigate kay Zhao Fang ay naging dahilan upang tuluyan niyang baliwalain ang usapin ng Heaven's Legacy Cat. Kaluluwa ka lang ngayon. Kahit i-occupy mo ang isang tao, hindi ka masyadong mapapakinabangan. Malamig na sabi ng babae. Siya ay gumugol ng napakaraming origin energy at ay intent para buhayin ang isang eksperto ng Heavenly Demon Hall, ngunit hindi siya nakapagbigay ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala. Pahiramin ko ang automat mo. Ang iyong automat ay dapat ang pinakabagong modelo, na may mga espesyal na mata na may kakayahang gumamit ng makapangyarihang mga diskarte sa i-bloodline. Magpahinga ka. Kapag napatay ko ang brat na iyon, ibabalik ko ang automat at bibigyan ka rin ng 5,000 kontribusyon na puntos. Ang Ancient God Ozurigate ay naiinip na nakiusap sa madilim na babae. Halos hindi mapigilan ng Ancient God Ozurigate ang kanyang sarili. Kinailangan niyang personal na patayin si Zhao Fang, ngunit siya ay isang kaluluwa lamang, at walang rank 8 Ancient God na magpapahintulot sa kanya na sakupin ang kanilang katawan. Gayunpaman, kung inookupahan niya ang isang rank 7 Ancient God, hindi siya mapapantayan ni Zhao Fang. Kaya, ang Ancient God Ozurigate ay nagplano na ay lakip ang kanyang sarili sa isang makapangyarihang automat at gamitin ito upang makamit ang kanyang layunin. 5,000 puntos ng kontribusyon. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Nagningning ang mga mata ng madilim na babae. Kasama ang iba pang mga miyembro dito upang maglingkod bilang mga saksi, hindi siya natakot sa Ancient God Ozurigate na babalik sa kanyang salita. Pagkasabi niyon ay nilabas niya ang kanyang automat. Swish! Isang madilim na asol na automat ang lumitaw sa kanyang gilid, nilagyan ng espada at kalasag. Ang mga mata nito ay kumikinang sa isang asol na parang hiyas na ningning. Maraming salamat. Ang kaluluwa ng Ancient God Ozurigate ay lumipad sa madilim na asol na automat. Sa simula, ang kaluluwa ng automat ay likas na lumaban. Ngunit sa ilalim ng kontrol ng amo nito, maaari lamang nitong ihinto ang paglaban at hayaan ang sarili na itulak pababa ng Ancient God Ozurigate, na binigay ang awtoridad nito.
Pick rank 8 cultivation. Zhou Feng, tapos ka na. Tuwang-tuwa ang ancient god Ozurigate. Ang lakas ng katawan na ito ay mas malakas pa sa kanya. Gayunpaman, hindi siya lubos na isinama dito, kaya hindi niya magagamit ang mga kapangyarihan ng Eye of Space-Time na taglay ng kanyang orihinal na katawan. Si Zhao Feng at ang munting pas ang magnanakaw ay mabilis na tinatahak ang mga koridor at bulwagan ng pangunahing lugar ng Heavenly Demon Hall. Ang munting pas ang magnanakaw ay nangunguna sa daan, tumatalbog sa buong lugar, ang mga kuko nito ay tumatapik dito at umaagaw doon. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagkilos na ito, si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi nakatagpo ng mga bitag o hanay sa kanilang paglalakbay. Nagawa pa nilang dumaan sa mga entry point na nangangailangan ng pag-verify ng pagkakakilanlan ng walang anumang problema. Itong pusa. Hindi nakakagulat na ito ang pinaka-classified na sikreto ng Heaven's Legacy Race, ang Heaven's Legacy Cat. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga sa pagtataka. Matagumpay lamang niyang napasok ang lugar na ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na ibang tao at sinadyang mahuli. Kinailangan niyang umasa sa grupo ng Ancient God Profound Devil para makalusot sa Secret Hall. Ngunit kasama ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang tabi, kaya niyang maglakad-lakad sa lugar na ito na parang sariling hardin. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng kung bakit ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsagawa ng napakalaking panganib na sadyang mahuli at dalhin sa lugar na ito. Kung nakaranas din si Zhao Feng ng ganitong ebolusyon kung siya ay nahuli at dinala sa lugar na ito, handa sana siyang subukan. Hindi napigilan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang kaliwang mata upang suriin ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit natuklasan niya na hindi niya ito nakikita. Hindi niya matukoy ang antas ng paglilinang ng maliit na magnanakaw na pusa. Isang malaking kastilyo na gawa sa violet na bakal ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Ang kastilyong ito ng violet na bakal ay namumukod tangi na parang masakit na hinlalaki kumpara sa mga nakapalibot na gusali. Ito ay malinaw na isang espesyal at mahalagang lugar. 2 layer ng defensive array ang inilagay, at iba't ibang uri ng mekanismo ang na-install sa paligid ng violet steel passage na patungo sa loob. Kahit na ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay hindi maglalakas loob na lumapit sa lugar na ito. Meow. Iminuwestro ng maliit na pas ang magnanakaw si Zhao Feng at gumawa ng mapanlinlang ng ngiti. Ang kayamanan ng Heavenly Demon Hall. Natigilan si Zhao Feng, at pagkatapos ay ngumiti siya sa maliit na pas ang magnanakaw. Magnanakaw na pusa, siguradong may paraan ka para makapasok. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa mortal na panganib para makalusot sa lugar na ito at iligtas ang maliit na pas ang magnanakaw. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring humatol sa kanya sa walang hanggang kapahamakan. Alam ng maliit na pas ang magnanakaw na magpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa lugar na ito, at batay sa mga kasanayang ipinakita ng maliit na pas ang magnanakaw habang papunta rito, tiyak na may kakayahan itong makapasok sa kaban ng bayan. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti, na nagpapahiwatig na maaaring ipaubaya ni Zhao Feng ang lahat dito. Sige. Magbabantay ako. Iniwan ni Zhao Feng ang lugar na ito sa maliit na pas ang magnanakaw at i-activate ang kanyang God Spiritual Eye para bantayan ang paligid. Swish. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbagong anyo sa isang maliwanag na sinag ng pilak, diretsyong dumaan sa defensive array. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpatuloy upang sirain ang mga mahahalagang bahagi ng hanay mula sa loob. Pagkatapos ay tumalon ito sa landas patungo sa violet na kastilyo. Dito, bumagal ang takbo nito, ang 4 na kuko nito ay perut par ito sa daanan. Saan man tumawid ang maliit na pas ang magnanakaw, ang liwanag ng daan ay agad na lalabo. Sa huli, ang landas ng violet na bakal ay naging katulad ng iba pang ordinaryong landas. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumawag kay Zhao Feng. Ganon ka-simple. Medyo mahirap paniwalaan si Zhao Feng. Ang bilis na ito ay medyo masyadong mabilis. Hindi nagsisikap na itago ang kanyang pananabik, sumugod siya. Sampal. Ang kuko ng maliit na magnanakaw na pusa ay tumama sa pangunahing gate na parang isang malaking drill na pilak. Isang maliit na bitek ang lumitaw sa gitna ng mga pintuang bakal na kulay violet. Boom! Bumukas ang mga gate,
Pinayagan si Zhao Feng na makapasok. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tila mas nasa sabik pa kaysa kay Zhao Feng at agad na tumalon. Ang espasyo sa loob ng kastilyo ay hindi malaki. Sa apat na sulok nito ay may mga metal na frame na gawa sa violet na bakal. Maraming divine weapon, kasangkapan, at instrumento ang nakadisplay sa mga frame na ito, bawat isa ay may personal na protection na hadlang. Ito ay isang maalamat na divine weapon ng unang panahon, ang Heaven's Bolt Axe. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Feng sa isang sinaunang at pagod na higanteng palakol na naglalabas ng nangingibabaw at engrandi na aura. Noong sinaunang panahon, ang Heaven's Bolt Axe ay hindi kapanipaniwalang sikat at nagtataglay ng abnormal na kapangyarihan. Sinasabing kaya nitong hatiin ang mundo sa dalawa. Nabalitaan din na ang Heaven's Bolt Axe na ito ay naglalaman ng kakaibang kalangitan at nakatulong sa isang cultivator na maunawaan ang kapangyarihan ng Heaven's Bolt. Sa kasalukuyang panahon, nagawang durugan ng kakilakilabot na offensive power ng Heaven's Bolt Axe ang halos lahat ng mataas na kalidad na mga divine artifact, na ginagawa itong pinakamataas na pag-iral sa mga dekalidad na divine artifact. Ang sinaunang divine artifact, ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Lumingon ang mga mata ni Zhao Feng sa salamin. Ang salamin na ito ay kumikinang at translucent, at ang ibabaw nito ay kumaluskos sa kidlat. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact ng Ancient Era. Nabalitaan na ang salamin na ito ay hindi lamang makapagpapalabas ng mga pag-atake ng pinakamataas na 9 Heavens Lightning, ngunit maaari rin itong sumipsip at magpino ng mga kaluluwa sa natatanging Lightning Soul Crystals. Sa pagkonsumo ng isa sa mga kristal na ito, ang isang tao ay makakagawa ng soul lightning na maaaring magamit upang pasiglahin ang isip ng isang tao. Bukod sa dalawang bagay na iyon, may ilang iba pang mga kayamanan na kinilala ni Zhao Feng. Lahat sila ay kilala at lumalaban sa langit na mga divine artifact. Mayroon ding mga kakaibang instrumento at kasangkapan na hindi makilala ni Zhao Feng. Miao. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagmamadaling nagsimulang kumilos at pagkatapos ay lumipad papunta sa isa sa mga metal na frame sa likod. Ang mga proteksyong hadlang na ito ay hindi resulta ng mga lihim na sining ng Heaven's Legacy Race, kaya ang maliit na pas ang magnanakaw ay walang paraan upang mabawi ang mga ito. Maliban kung hinawakan sila ng taong naglapat ng pamamaraan, ang tanging paraan para maalis ang mga hadlang na ito ay ang malupit na puwersa. Nang mapagtanto kung ano ang gustong sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw, medyo nadismaya si Zhao Feng. Mukhang kailangan kong gamitin ng husto ang aking oras at kunin lamang ang kailangan ko o ang pinakamahalaga. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Maliban sa ilang divine artifact, hindi niya nakilala ang mga instrumento o kasangkapan sa silid na ito. Nangangahulugan din ang mga protection na hadlang na hindi man lang maramdaman ni Zhao Feng ang kanilang lakas. Kaya, mabilis na nagpasya si Zhao Feng at itinoon ang kanyang paningin sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa loob ng pangunahing secret hall. Kalokohan, mga hamak na yan. Galit na umungal ang Ancient God Nether Spring, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bulwagan. Ang lihim na bulwagan ay madilim, at isang bahagi ng lugar ay nawasak ng isang pagsabog. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mga mahahalagang instrumento sa lihim na bulwagan ay may mga proteksyon na hadlang, kaya hindi sila masyadong napinsala, ngunit ito ay isang napakalaking kawalan pa rin sa Heavenly Demon Hall. Ubo. Ubo. Hindi ko akalaing magpapasabog silang 5. Umubo ng ilang beses ang isang operator na may asol na buhok bago masakit na sinabi. Sa nangyari, nang malapit ng maubusan ng enerhiya ang grupo ng Ancient God Profound Devil, inutusan sila ni Zhao Feng na magpasabog ng sarili upang hadlangan ang Ancient God Nether Spring. Nahuli sa kawalan, ang Ancient God Nether Spring ay nasugatan ng husto sa nagresultang pagsabog. Buti na lang at nagkaroon siya ng Samsara Immortal Body at mabilis siyang nakarecover. Gayunpaman, maraming mga instrumento sa lugar na ito ang malubhang nasira, at 3 operator ang namatay. Ang 5 sa kanila ay kinokontrol ng isang tao mula sa Spacetime Sacred Land. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Nether Spring. Nang ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay nagpasabog sa sarili, naramdaman niya ang enerhiya ng isa pang kaluluwa sa kanilang mga kaluluwa.
Bagamat ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay medyo natatakot sa kamatayan at sinubukang labanan ang self-detonation, sa huli ay hindi nila kayang suwayan ang kalooban ni Zhao Feng. Maaaring buhayin kaagad ng Ancient God Nether Spring ang limang ito kung gugustuhin niya, ngunit kailangan niyang pangalagaan ang kanyang lakas para lipulin ang mga infiltrator at makuhang muli ang Heaven's Legacy Cat bago gawin ang anumang bagay na ganoon. Paano na? Natuntun mo na ba ang ibang tao? Tanong ng Ancient God Nether Spring. Nahanap na nila ang landas ng Ancient God Luoling at nagpadala ng mga tao sa kanya, kasama ang 9 Samsara Immortal Body ng Ancient God Nether Spring. Gayunpaman, ang Ancient God Luoling ay napakabilis at may napakataas na antas ng mga diskarte sa pagtatago. Hindi pa. Ang karamihan sa mga mekanismo sa paligid ng silangang kaban ng bayan ay tumigil sa paggana. Dumating ang isang operator upang maingat na suriin ang malawak at komplikadong screen sa harap niya, kung saan napasigaw siya sa gulat. Ano? Ang silangang kabangyaman. Halos sa mukha ng dugo ang Ancient God Nether Spring. Siya ay orihinal na naniniwala na si Zhao Feng ay pipiliin na tumakas. Sa kanyang pagtataka, nanatili si Zhao Feng sa paligid ng core area at nakalapit pa sa treasury.